si Jupiter Salinas, sagutin natin yung katanungan niya. Dalawa yung content natin sa isang video na to. Pasensya na rin mga tropa. Sabi naman niya dito, every print po ba pipindutin yan or nakadiretso na siya once ma-set up? Ang itinutukoy niya dito yung tungkol sa pagko-color correction. Mga tropa, depende sa application for printing business kung lagi kang magse-set up ng color correction. Pero eto, sasagutin ko nga kayo. Silhouette Studio, ito yung ginagamit natin sa pagpiprint ng sticker. Eto talaga, lagi kayong magse-set up dito every time na i-close ninyo yung application. Halimbawa, magse-set up tayo ngayon, click ko yung print, Epson 805 preference. Dito magse-set up tayo, nakadepende sa inyo kung ano yung setup na gagawin ninyo. Ayan, halimbawa, in-apply ko na siya and nag-print na ako. Tapos, i-close nyo to. Halimbawa, magpapahinga kayo. May gagawin ulit kayo mamaya-maya. Tapos, i-open nyo ulit siya. Magse-set up ulit kayo ng color correction. So, ang sagot, every time na magko-close kayo, magko-color correction talaga kayo. At syempre, kung meron kayong specific na kulay na gusto nyong ma-achieve sa pagko-color correct, magse-set up ulit kayo dito ng kulay. And alam ko, sa mga iba, alam na to. Pero, syempre, sa mga nagsisimula pa lang, hindi nila to alam at walang nagbablog tungkol dito sa topic na to sa pagsiset up ng kagaya ng tanong mo kung every time na mag-settings na ganyan. And move forward tayo dito sa Word mga tropa. Ganun din, every time na mag-open kayo ng printer ninyo or I mean mag-open kayo ng application na to, isi-set up nyo to. At saka mga tropa, kung nag-set up kayo dito sa Silhouette Studio, hindi nangangahulugan nyo na ayun na yung setup ninyo during that time dito sa Microsoft. Magkaiba ng color correction yan, etong Silhouette at etong Microsoft Word kung sabay nyo siyang ginagamit. Kung nakikita ninyo, as is yung pinaka-settings niya, kasi wala pa tayong binabago sa kanya, na nakita nyo naman na may binago tayo sa Silhouette. So, magsi-settings din kayo dito. Ayan, setup nyo yan. Nasa sa inyo kung anong settings yung gagawin ninyo. So, move forward tayo dito sa Adobe or dito sa PDF file. Ganun din dito mga tropa, hindi yung nangangahulugan na nag-setup kayo dun sa application na kabila, ayun na yung pinaka-settings dito. Iba rin to sa mga nakaraan or iba rin to sa mga application. Bawat application by application, Microsoft, Silhouette, dun ka lang mag-set up at every time na i-close mo to mga tropa, mag-set up at mag-set up ka ulit ng color correction. Halimbawa, eto kagaya nung sinabi ko, close mo yan, tapos open mo ulit, mabubura yung settings dyan mga tropa, mawawala yon. Alam ko, napakadali lang na itong topic na to, pero napakalaking tulong talaga na malaman nyo yung tungkol sa pagko-color correction. Kahit na naka-dye ink kayo, pero sobrang minimal naman sa dye ink yung pagko-color correct Nakadepende na lang sa inyo sa dye ink kung babawasan nyo mga tropa yung mga brightness. Ito yung tinutukoy ko, no? Kung gusto nyo na medyo light dahil madark talaga kapag dye ink, so tataasan nyo to yung brightness na yan. Kung gusto nyo naman na diliman yung output, ayan, ni-negative nyo siya, diba? Ayun talaga yon. Pero dito mga tropa, magkakatalo kapag nagpiprint na kayo ng pinaka-photo, yung mga ganitong file. Halimbawa, meron tayong file dito na mga picture. Kung i-recta-recta nyo siya print, kagaya nyan, nara-right click nyo siya, tapos print. Dito, kung nag-set up kayo, kahit na kinlose nyo yan, kapag inopen nyo ulit yan mga tropa, nandun na yung pinaka-settings niya, kumbaga nasi-save. Ayan o, di ba, kinlose natin, pero A5 pa rin yung pinaka-setup niya. Halimbawa, ganyan, nag-print tayo. Pagka in-open nyo ulit yan, mga tropa, ang mangyayari dyan, ayun na, di ba kanina naka A5, kinlose ko ng letter, nagsisave talaga siya. Ito yung usual na nangyayari sa akin talaga nung una. Di ba, dalawang printer din yung ginagamit ko. Minsan, nagkakanda, lito-lito ako dyan. Minsan, magkaiba-iba yung settings ko dyan. Halimbawa, eto, no, Epson 5290, kasi nga dye ink yung ginagamit ko dito, kaya wala akong pinaka setup dito. Ayan lang talaga. So every time na magpiprint ako ng photo, dito ginagawa ko na lang to na matte. Pero madalas naman pag nagpiprint ako, ang ginagamit ko dyan etong Epson 805. Ayan, nakita nyo, no? Nag-pop up, naka A4 na kagad siya, naka high na kagad. At eto sa printer management, ayan, no, naka A4 na kagad, naka borderless,
at Epson Matte High, tapos naka-setup na siya dito, pati yung color correction. Eto, isang beses ka lang magse-setup dito. Kahit na i-close mo yan, pagka pinindot mo ulit yung photo na ipiprint mo, ayun na kagad yan kapag ka dito sa printer ko na Epson 805. And syempre, kapag ka sinet up ko din etong Epson 5290 ko ng high, kapag ka kinlose ko ulit yan, makukuha niya or masisave yung pinaka setup ng color correction. 'Di ba? So dito mag-ingat kayo sa mga pinipindot ninyo dito sa pinaka direct printing, kasi may mga subscribers tayo na pinipindot nila tong color management dito. Huwag niyong papalitan dito yung mga profile kung hindi kayo marunong magbutingting, kasi may chance na makapag-print kayo dito ng pangit yung kulay. So tatandaan nyo na lang kung ano yung pinaka default mga tropa na kulay, kasi nung nagsisimula pa lang ako sa vlogs, natatandaan ko may nag-message sa akin na bakit daw ang pangit ng print niya kapag dina-direct print niya, agaya nung pinakita ko na nira-right click and ayun, pag output niya napakapangit, pero kapag dito ka daw nagprint sa kanyang Word, iba, maayos, no? Ito yung Word natin, kapag pinrint niya dito, maganda yung pinaka-output, and pagka dito daw niya pinapadaan sa nira-right click niya, ang pangit, kasi nga nabago niya mga tropa yung dito, yung color management dito, no? So sana nagkakaroon kayo ng idea, kaya wag nyong gagalawin dito yung part na to, yung mga yan yung mga advance na yan, wag nyong babaguhin yan, i-as-is nyo lang yan. Kung babaguhin nyo naman to, make sure na alam nyong kalikutin or alam nyo yung ginagawa nyo, at make sure na alam nyo rin siyang ibalik. So para hindi na humaba yung video natin, ayun lang talaga yung kasagutan sa mga katanungan nyo. Kung hindi nga na-clarify yung katanungan nyo sa mga sinagot ko, comment down ulit dyan sa ating video, or pwede nyo akong i-message sa ating Facebook page. Pero syempre naman yung mga nagme-message sa atin sa Facebook page, wag naman kayo magagalit kung hindi ko agad kayo nare-replyan. Syempre hindi lang naman din tayo nakapokus dito, and kung gusto nyo na mabilis tayo mag-reply, alam nyo na yan, kailangan na natin ng gasolina dyan, di ba? So ayun lang naman talaga, pero anyway, nagre-reply ako. Wag niyo lang tatadtadin or nagmamadali kayo ng sagot, dahil syempre nagpiprint din ako dito, pare-parehas tayo, and may mga other shit din ako na ginagawa. Pero alam yan ng mga nagpi-PM sa akin na talagang nagre-reply ako. Wag lang sunod-sunod talaga yung mga katanungan, no, mga tropa, kasi magiging unfair naman kung sunod-sunod yung tanong ninyo. Meron na nagpapa-mentorship sa akin, di ba? Syempre unfair naman talaga sa kanila, kasi nagbigay sila ng TF, tapos medyo nauuna ko kayo na hindi naman nagbigay ng TF. Syempre mas priority ko yung talagang mini-mentorshipan ko, no? Talagang anytime naman nagme-message ako or nagre-reply naman talaga ako. Pero syempre priority natin yung talagang naka-avail sa atin. Again, nagre-reply ako sa mga katanungan nyo, no? So ayun lang, give and take lang tayo mga tropa, para masarap yung kwentuhan natin, kasi tropa-tropa tayo dito. Yun lang talaga yung napaka-importante. And dito na natin tapusin yung vlogs natin para sa ngayong araw na to. 15,000 subscribers, maraming salamat. Message lang sa ating Facebook page kung kailangan nyo ng template or mga application for printing or Canva Pro. So ayun lang, lagi ko sinasabi, research is the key. Wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama.